Ito mga kaidiyas, isang another overhaul naman tayo dito sa XR125 na 2010 model. Binili ito ni Ernie, yung may-ari ng RS125 na in-overhaul natin. Bumili na lang siya ng XR125 na sikanhan. Siguro dito mga kaidiyas, hindi na tayo maka step by step kasi gagabihin na tayo. Siguradong gagabihin tayo nito kasi magpo-press pa tayo mamaya ng connecting rod. So bali ito yung makina ng RS125. So dito lang tayo tuturo ng step by step kung paano magbuo ng makina. Ayan, wag na nating patagalin pa mga kaidiyas. Biyakin na natin itong makina. Tara! Dito mga kaidiyas, itatransfer ko lang yung sa RS125 na head at block niya. Kasi yung dito sa XR125 ay umuusok na yung sa kanyang block. Siguradong meron itong gas-gas. So dito ay transfer ko lang yung sa head ng RS125 para hindi na tayo mag-grind. Kasi siguradong gagabihin tayo nito. Kasi magpa-press pa tayo ng connecting rod mamaya. At itong connecting rod ng XR125 ay maingay na. Kaya i-overhaul natin ito para maging okay ang kanyang makina. Pagpasensya nyo na mga kaidiyas, hindi tayo maka step by step. So tatanggalin ko lang ito at pabalikan ko kayo mamaya. Tanggalin muna natin. Ayun mga kaidiyas, natapos na natin i-press yung sa connecting rod. So bago natin i-kabit, i-blow torch na muna natin para maiwasan natin yung hindi pagpukpok sa ating sigunyal. Kasi pag pupukpukin natin, may tendency na magbibigil yung sa ating sigunyal at sa connecting rod. So mas maganda kung i-blow torch para okay siya. Ayan. So 3 to 4 minutes, so pwede na yan pag mainit na siya. At iwasan nyo rin hawakan kasi mapapasok kayo. Ayan. I-blow torch ko muna at tingnan nyo lang kung paano ko sa kinabit yung ating sigunyal assembly. Ayan, tapos na to mga kaidiyas. So ikabit na natin yung sigunyal assembly. Ito ang ating sigunyal. Ayan. Alagyan lang natin ng oil yung sa bearing para madali lang siyang ipasok. So pasok natin. So ayan, okay na siya. So pwede nyo namang pupukin pero alalay lang. Huwag lang masyadong malakas. At rubber mallet ang gagamitin natin para hindi masira yung thread ng ating sigunyal. At iwasan nyo munang hawakan yung sa crankcase kasi mainit pa yan. So yan, ganito lang magkabit ng sigunyal assembly na hindi na pupupukin. Gagamitan nyo lang ng blow torch. So yan, okay na ito. So next natin ay yung transmission gear. Itong transmission gear na to. So kunin muna natin yung camera kay Ernie. So bago natin ikabit yung transmission gear, sasabihin ko muna sa inyo, at least malalaman nyo yung about sa gear. So dito, ito yung sa kanyang sa input, yung lagayan ng sa clutch body natin. Ayan, ito yung output. Tandaan nyo yung lagayan ng sprocket engine. So
ganito paglagay natin. Yung primera, ito yung primera ng input at output. Ayan. Primera, segunda, ayan, segunda, tercera, ayan, ito yung sa tercera, at ito yung sa kwarta, yung sa fourth gear. So ito yung input at output dito sa ating transmission gear. Ayan, meron siyang washer sa ilalim. So hindi yan basta-basta na magkalas dyan sa gear. Ayan, kabit natin. Pahawak natin kay Ernie, yung may-ari ng makina na to. So ayan, paglagay, idikit nyo lang yan. So depende na sa inyo kung paano nyo siya i-assemble. Abangan nyo lang sa doon sa RS125 na makina. Step by step natin doon kung paano bumuo mula sa transmission gear. So step by step natin doon. So ayan mga Diyas, nakabit na natin. Ayan. So next naman natin mamaya yung sa kanyang shifting fork, kung paano natin siya kabit. Ayan, kunin natin yung cellphone natin. So dito mga Diyas, ayan, dito sa shifting fork, meron niyang nakasign na R. Ayan. Ibig sabihin yan sa right at yung L sa left. At magkaiba yan sila. Yung sa bandang right, medyo mahaba. Ayan, itong right. At sa left, maiksi siya. Ayan. Itong right, dito natin lagay sa output shaft. Ayan. At yung sa left naman, dito natin lagay sa counter shaft. Ayan. Yung sa input shaft. So sa paglagay nito, ayan, example muna natin. Hindi muna natin ikakabit yung pin. So ganyan ang paglagay. Ayan. Yung merong nakalagay na L, bandang itaas yan. So lagay muna natin. Ganito ang paglagay. Ayan. Yung sa right, dito natin ilagay sa output shaft. Ayan. At itong L, yan yung sa left, dito sa input shaft. Ayan. Yan. Meron namang guide yan. So hindi kayo mawawala dyan kung paano nyo siya ikabit. Kasi merong guide. So pagkatapos nyan, ilagay na natin yung pin sa ating shifting fork. Lagyan natin ng oil. Importante palaging i-lubricate para maganda siya. Ito yung pwesto niya. Ayan. Lagay natin itong pin. Ayan, nakalagay na. Pupukpukin natin ng rubber mallet. So ayan, goods na siya. So ganito lang mga Diyas kung paano ito ikabit, itong transmission gear. So ayan, pwede na nating takpan ito. Ayan. So naka-neutral na ito. Ayan. So takpan na natin. Pero bago natin takpan pala, ay lagyan muna natin ng oil. Ayan. Para maganda yung ating kakambya mamaya pag i-shift natin siya. Ayan, lagyan natin ng oil. Para maganda ikot ng ating transmission gear. Ayan. Ito yung ating shifting drum. So okay na yan. So pwede na nating takpan ito. Ayan. Okay yung ating sigunyal sa connecting rod natin. So yan mga Diyas, okay na. Takpan na natin ito. Ayan, lagyan na natin ng pangdikit
na gasket oil. So wag nating masyadong damihan para hindi babara sa ating mga oil passer. Lagyan muna natin at yung sa kabila mamaya lagyan natin. Dito naman sa kabilang crankcase, lagyan naman natin. Ayan na, okay na. Kapit muna natin itong sa kickstarter. Ayan. Meron namang guide dyan para sa kanyang spring. Ayan, ipasok nyo lang. Ayan, goods na. So, takpan na natin. Pagkatapos pupupukin natin ng rubber mallet, dandahanin lang natin. So titingnan natin kung pasok sa mga guide sa ating dowel. Ayan, alalay lang. Ayan na, okay na. So ilagay na natin itong mga bolts. So lagay muna natin lahat. Yan, natapos na natin dito sa transmission. Siguro hindi ko na maipakita yung sa left at side niya kung paano natin ikabit kasi gabi na. So ito mga ideas, nakabit na natin yung sa left at side. So dito sa block at the head, kunin lang natin doon sa RS125. Ayan, hindi ko na ipakita kasi gabi na. Ayan. So kabit ko lang ito at babalikan ko kayo bukas. Ayan, ikabit natin yung sa head at block ng RS125 dito sa XRM 125. So ito yung XRM. Ayan, good morning sa ating lahat mga ideas. So natapos na natin kagabi itong makina pagbuo natin. So bali dito yung sa block nya, ayan, merong damage. So yan yung daan ng pagbangga sa kanya, yung sa RS125 nya. So kinuha lang natin yung sa block at head doon sa RS125. So abangan nyo lang mga ideas yung sa step by step natin dito kung paano natin buuin makina. Ayan, paandarin natin itong motor. Pakita ko muna sa inyo yung sa connecting rod nya. Ito yung connecting rod nya. Ayan, siguro ang may-ari nito dati hindi na maintenance itong motor. So makikita natin ito sa kanyang pin. Ayan, meron ng mga kanal. Ayan, so meron ng damage kasi pagbili namin ito, maingay talaga siya. So nagdesisyon lang may-ari, palitan na lang, kaya in-overhaul namin ito. So try na natin itong paandarin. Ayan, paandarin natin. Huwag muna natin kabit yung tambutso.
Ayan na, okay pa naman itong kanyang sa block. Wala pa namang usok ang block ng RS. So goods na itong motor na to. So bali dito, marami pa tayong papalitan dito, yung susian, sa cable, sa RS kasi yan. Ayan. At wawiringan ko pa itong motor. So napakaganda ng makina. So okay na to. Patayin muna natin kasi walang susi. Ayan, paanda rin natin ulit kasi nakabitan natin yung tambutso. Napakaganda talaga mga Diyas ng makina. So bali dito, ito lang yung umiingay dito kasi hindi ko pa nalagyan ng tornilyo at hindi ko nahigpitan. So marami kasi mga parts sa kanyang body na nagbabibrate sa mga footrest, ayan. So higpitan ko lang ito mamaya, i-fix lang natin. So pinandar ko lang siya para mag-circulate yung mga oil dito sa makina. Ayan. So napakaganda itong motor na XRM 125. Ayan. So nagamit natin yung sa head at block ng RS. So bali ang umingay dito, ayan. Apakan natin yung tambutso. Ayan. So maganda yung makina. Walang ingay. So goods nito. Sa next video na lang natin yung sa makina ng RS 125 kung paano natin buuin. Ayan mga Diyas, hanggang dito na nating video about sa pagbuo natin dito sa XRM 125 sa kanyang makina. So kasi marami pa akong gagawin dito sa XRM 125 na to. Ayan. So yung mga ibang sira dyan ay fix ko lang yan. Ang importante, okay na itong kanyang makina at nagamit na rin natin yung sa block at head ng RS 125. So ayan, hanggang dito na ating video. Peace out.